Sige, go ahead, Sir Jomel. Pagka ABO ba, di ba ano yon yung kalimutan ko sa isip ko kanina. Di ba pag CBO, multiple ano yun, di ba? Multiple ad set ba yon? Yes, pwede mong yung CBO kasi pang maganda siya for multiple ad sets if you are trying to test multiple ad sets inside the single CBO. So you have the options to make some changes. Halimbawa, ang combination na nag-work is let's say 25 to 45 years old. Kasi nag-test ka, 'di ba? Usually pag nagte-test ka, guys, uh, ano muna ng pa-mute muna ng isa. Yan. So pag nagte-test ka, guys, 'di ba, ABO. Yun yung recommended ko, ABO with the small budget. Now, pag nagte-test kayo, ang age range dapat 18 to 65 plus maximum. Okay, hayaan mo muna si Facebook na mag-optimize 18 to 65 plus. Ibig sabihin, kahit na alam mo sa sarili mo na probably ang mag-opt-in dito mga around ganitong age. Pero hayaan mo muna si Facebook na makapag-optimize ng sarili niya. Tsaka mo na siya i-compress kapag nag-duplicate ka na ng ad set. Okay, pag nag-scaling ka na siya. Alam mo, nakita mo na dun sa testing mo, ang combination ay between 25 to 45, then that's the time na magduduplicate ka ng isang ad set dun sa winning ad set mo from the A/B test mo na ginawa. And then, you select the age range 25 to 45 kung yun ang nagbibigay sa iyo ng traction ng momentum. So yun yung purpose ng testing tsaka ng CBO. Okay? Opo. Opo. Another question pa rin po. Regarding the ABO, CBO. Ngayon, pagka CBO multiple ad set, pagka ABO one ad set, di ba? Tama ba yan? Ngayon, one ad set and yung budget nasa ad set, hindi nasa campaign level. Okay? Opo. Ngayon, instead na ABO, since one ad set lang siya, pwede ko ba yun i-automatic CBO? Kahit one ad set? Pwede naman. Pwede naman. Pupunta ka lang sa campaign level, switch mo lang yung CBO. Opo. Teka. Para at least ma-practice ko siya. Pwede. Pwede mo siyang i-switch from ABO to CBO. Kahit one ad set. Para practice lang. Ibig sabihin, lagi ko siya mapapractice, no? Pwede naman. Pwede naman. Pero yun nga, I would highly recommend na sa testing, hayaan mo lang siyang ABO. Ang magiging CBO lang siya pag dinuplicate mo ng new campaign. Kumbaga yung ABO, hayaan mo lang siyang ABO. Tapos pag magsi-CBO ka, i-duplicate mo palabas. Opo, I understand. Okay? Opo. Kaya lang baka kasi in the long run, baka makalimutan ko yung CBO. Pwede mong balikan yung mga previous lessons natin and you will be able to, tawag dito, differentiate between ABO and CBO. Okay? Okay, sige po. Yan lang po. Thank you po. Okay. You're welcome. You're welcome. Guys, so medyo madami-dami na tayo and ito yung pinaka-important lesson natin today. Last day today. Okay? Ito yung pinaka-importanting lesson para anong tawag dito? Meron kayong laban pagdating sa Facebook auction. Di ba naalala nyo dun sa lessons natin? Last week, 5-day challenge. Pa-mute mo muna, ma'am. Okay, mute muna kita. Naalala nyo dun sa last lesson natin, si Facebook po ay isang auction, isang bidding. Binibid po ni Facebook yung inyong budget sa loob ng kanyang platform at siniserve po yung ads ninyo sa bawat target audience po ninyo. Now, depende po sa ad relevance score ninyo, depende po sa metrics ni Facebook na kasi nakikita niya kung ilan yung nagkiklik nabibilang ni Facebook yon. At lumalabas yun sa dashboard nyo dun sa reporting column. Okay? So naalalaman niya kung yung ad mo ba ay basura o yung ad mo relevant doon sa target audience mo. Okay? Pag basura yung ad mo, malamang sa malamang ang CPM mo sobrang taas. Okay? Malamang sa malamang hindi ka nakakakuha ng benta kasi nga hindi yung ad mo, hindi relevant, hindi relatable, walang sinosolve na problema yung ad mo. Okay? Kailangan ang lagi nasa mindset mo,
paano mo isosolve yung problema ng target audience mo para makarelate sila doon sa ads mo at mag-click sila doon sa link na binigay mo at mag-inquire sila doon sa services mo or products mo. Okay? Ngayon, bibigyan ko kayo ng pinakasimpleng computation at ilalagay ko din itong computation na to doon sa dashboard niyo. Okay? Pwede niyo po itong ma-access yung link ng computation. Now, I'll be sharing my screen. Okay? And then, nasa na tayo? Ito. Let me know guys if nakikita yung screen ko. Opo. Type yeah. Okay, sige. Mute mo muna, no? Sige, mute muna natin. Okay. Now, sa Facebook ads column kasi, makikita nyo, bago tayo pumunta sa Ads Manager, ibibigay ko muna sa inyo itong breakdown na to. Ito rin kasi yung nasa reporting column natin sa Ads Manager. Okay? Now, I'll give you a scenario. Let's say for example, may ad budget ka na 2,000 pesos. Okay? Yung 2,000 pesos mo, gusto mo siyang gamitin as a start para mag-run ng ads kay Facebook. Now, assuming na ang CPM mo, yung cost per 1,000 impressions, okay, ay nagkakahalaga ng 15 pesos. Okay? Now, for every 15 pesos, ibig sabihin po nun, mayroong 1,000 impressions or may 1,000 na tao na nakakita ng ads mo sa halagang 15 pesos. Okay? Out of 15 pesos, lumalabas na ang number of impressions mo ay 133,000 pesos, 133,000 and 333.33 na katao. Sabihin na lang natin 133, sarado. Okay? Now, out of 133,000 ba na nakakita ng ads mo, ilan ba yung nag-click through? Okay? Ang ideal o ang average click-through rate po ay between 1 to 2%. Okay? At least 1 or 2% maganda ng click-through yan. Pa-mute po muna ha, Ma'am Risa. Okay. So, yan. Ibig sabihin po, yung click-through na between 1 to 2%, goods na po yun. Ibig sabihin, nasa industry benchmark po kayo. Okay? 133,000, 2% of that is around 2,667. Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo na hindi lahat na nakakita ng ads nyo ay posibleng bumili sa inyo. Halimbawa, ang target interest mo ay 1 million, na-reach mo yung 800,000 na nakatao. Out of 800,000, malamang sa malamang nasa 200,000 lang yung magiging interested dun sa ads mo. At out of 200,000, a portion of that will only buy from you. Okay? So again, 133,000 yung nakakita ng ads mo. 2% of that nag-click through. So that's about 2,667. May auto-compute na po kasi yan eh. So 2,667 ang nag-click through doon sa ad mo. Now, assuming na meron kang conversion rate na 1 to 2%. Okay? Ibig sabihin, out of 267, 2,667, ilan ba yung bumili? Okay? Sabihin na natin na ang conversion rate mo is 1.5%. Kasi ang magandang conversion rate is about 1 to 2%. Kung mas mataas pa dyan, edi mas maganda. Okay? Conservative na lang tayo, 1.5%. Ibig sabihin po, out of 2,667, meron pong bumili sa inyo ng 40 katao. Okay? Now, out of 40 na bumili sa inyo, ipagpalagay na natin na ang average order value nung 40 katao na yon ay 100 pesos. Okay? Paano kinukompute ang average order value? Depende po dun sa price point niyo sa website or dun sa binibenta niyo. For example, meron kang product na 150, may 200, may 75, may 100. Pag in-average mo yung order value, yung average ng price points mo, dapat alam mo siya kung nasa magkano yung average order value mo ng lahat ng products mo or ng services mo. Okay? Now, pagpalagay natin na yun nga, 4 na po ang bumili, average order value mo na 100. So, ibig sabihin, nagkaroon ka ng revenue na 4,000 pesos. Anong nangyari? Nag-budget ka ng 2,000, kumita ka ng 4,000. Ibig sabihin, yung return of ad spend mo ay 2x.
Okay, na doble yung sinugal mo kay Facebook na 2,000. Okay, paano mo nga siya kinumpute? Ganito po yun. Okay? So, ibig sabihin po, may 2x ka o return of ad spend na based doon sa initial budget mo. Kasi ang revenue 4,000 eh. Now, paano mo kukumputin yung FB ad metrics? Okay, CPM, amount spent divided by total number of impressions times 1,000. Click-through rate, link clicks divided by number of impressions times 100%. CPC or yung cost per link click, amount spent divided by number of link clicks. CPR o yung cost per result, amount spent divided by number of results. ROAS, total revenue divided by total ad spend. And then conversion rate, number of conversions divided by number of link clicks. Hindi nyo naman kailangan tong kabisaduhin. Okay, but at least may reference, may point of reference kayo pag nagko-compute kayo kung bakit 10,000 na-spend nyo sa kay Facebook, may bumibili naman pero hindi pa rin kayo profitable. Okay? So, paano nyo i-quick fix yun? Halimbawa, yung CTR mo, kasi di ba ang average CTR, magandang CTR at least 1 to 2%. Okay, yung click-through. Maganda naman yung CTR. CTR is good. CPM is good. Kaya lang walang pumapasok na benta. No? Paano mo i-fix yun? Ibig sabihin po nun, may problema ka sa website mo or sa landing page. May landing page problem ka. Nagki-click, okay naman yung CPM mo, pagdating ng user doon sa website mo, walang nagpo-proceed doon sa checkout page. No? May problema ka sa website or landing page problem yon. Or malamang yung nakita nilang ads, halimbawa 150 pesos yung nakita nilang presyo, pagdating doon sa landing page, nagkakahalaga pala ng 500. May disconnect. Ibig sabihin nun, may problema ka doon sa landing page mo. Okay? Now, pangalawang scenario, okay naman yung CTR, maganda naman yung CPM, pumapasok naman yung sales, okay naman yung sales, kaya lang yun nga, wala kang positive ROAS. Negative ROAS ka. 1,000 yung, halimbawa, yun nga, 2,000 yung in-ad spend mo, pero ang bumalik lang sa'yo ay 1,000. Okay? So, negative ka pa. Okay? Negative ROAS ka, i-check mo yung, yung average order value mo, average order value mo, yung cost per result mo, baka kulang ka sa upsell or cross-sell. Okay? Yung upsell and cross-sell, nasa nasa advanced lessons. Ituturo po natin doon. Pero para maintindihan mo yung average order value, ibig sabihin po, tataasan mo lang yung presyo nung binibenta mo. Kasi hindi ka nga ipapaliwanag ko kung bakit mo kailangan itaas yung presyo mo. Kasi, mamaya-maya. So, ang mangyayari dyan, kapag yun nga, okay naman yung CTR, okay naman yung CPM, may pumapasok naman ng benta, kaya lang negative ka pa. Okay? Ibig sabihin nun, yung average order value mo, kailangan mong i-tweak. Yung cost per result mo, dapat mas bumaba pa and mag-upsell tsaka cross-sell ka. Pangatlong scenario, pangit yung click-through rate mo, pangit yung CPC mo, yung cost per click mo, pangit pa rin yung CPM. Ibig sabihin, sobrang tataas. Ibig sabihin nun may ad problem ka or audience problem. Yung ad mo, hindi relevant doon sa target audience mo, or yung audience mo, hindi yung tamang audience mo ang tinatarget mo. Okay? Either dun sa dalawa. Okay? Now, last scenario, CPM is super expensive. Okay? Sobrang mahal talaga ng CPM. May pumapasok na benta, kaya lang sobrang liit nga kasi nga, anong tawag dito? Ang taas ng CPM. Ibig sabihin nun, kung may pumapasok na benta, konti nga lang yung pumapasok kasi nga konti yung nakakita ng ads mo dahil nga 'di ba natatandaan nyo per impressions kaya nagkakaroon tayo ng click. Okay? Sales are quite okay but slow, mabagal. Ang titingnan mo doon, ibig sabihin nun mukhang mabigat ang competition ng target audience mo na yon. Yung auction is too high sa Facebook algorithm niya. Maraming nagbibid doon sa interest na yon. Maraming gumagamit ng interest na yon kaya sobrang taas ng CPM. So, ibig sabihin, super competitive yung niche na yon. Lalo na po sa health and wellness niche. Yung mga pampaganda, pampaputi, pampasexy, pampalaki ng katawan.
Minsan nga pampalaki pa ng alam mo na 'yon. So talagang ano 'yon, sobrang ano 'yon, sobrang anong tawag dito, expensive nung niche na 'yon, yung health and wellness niche. Then all you need to do is to test other or similar audience. Huwag kang makikipag-compete doon sa marami nang gumagamit na interest na 'yon. Okay? So yun yung mga quick fix po natin. Now, tingnan nyo yung mangyayari dito. Gagalawin ko lang dalawa sa CPM or yung click-through rate. No? Dalawa lang ang gagalawin ko, tingnan nyo ang mangyayari. Halimbawa, napaganda ko yung CPM, kasi di ba charge sa akin ni Facebook, 15 pesos per 1,000 impressions. Napaganda ko yung cost per 1,000 impressions ko ng up to 5 pesos, na ipababa ko to ng 5 pesos. Pansinin nyo to yung number of impressions. Okay, pansinin nyo to, tapos yung number of click-through, tsaka yung number of sales. Okay? Bababaan ko to ng 5 piso Tingnan nyo. Ayan, ano nangyari? Tumaas yung impressions ko ng 400,000, naging 8,000 yung click-through ko. From 40 tumaas ng 120 yung average order yung conversion rate ko. Ganun pa rin yung average order value ko, 100 pesos pa rin. Ayun nga, naging 120 yung number of sales ko. Ang revenue ko tumaas ng 12,000 pesos. Ang nilabas ko lang as 2,000, pero naging 12,000 yung benta ko. Ibig sabihin, nagkaroon ako ng return of ad spend na 6x. Okay? By just adjusting the CPM. Okay? CPM lang yung ginalaw ko. Okay? Ganun lang siya kasimple guys ang Facebook ads. Ibig sabihin, the moment na napababa mo yung CPM, the probability you will have a good number of click-through. Okay? Babalik natin to sa 15. Okay? Pansinin nyo guys, yung click-through ko, kasi 'di ba CPM ginalaw ko. Yung click-through papalit, 'di ba ang pinakamagandang click-through is between 1 to 2%, no? Magandang click-through 'yon. Pagpalagay natin na yung click-through ay pumalo ng 4%. Ito lang gagalawin ko 4%. Tingnan niyo nangyari. Naging 5,000 yung number of click-through ko. Okay, from 2,667. Yung ROAS ko umangat ng 4. Dating 40 ito, naging 80 na doble. Pareho pa rin yung average order value ko. Okay, yung 2,000 kong budget, pumalo ngayon ng 8,000. Kaya meron akong return of ad spend na 4x. Nakuha? So, ganun lang po siya. Pagdating nyo sa Ads Manager, hindi nyo na kailangan kabisaduhin lahat ng reporting column. 2 lang or 3 lang ang kailangan nyong anong tawag dito? I-optimize. Kung mapapababa mo ang cost per result, mas maganda. Okay? Kapag nagbumaba kasi yung cost per result, malamang sa malamang, bababa din kasi yung cost per 1,000 impressions mo . Okay? Now, may problema ka ngayon. Yung average order value mo ay sobrang baba kasi ang binibenta mong produkto lang ay 50 pesos. No? 50 pesos, tingnan natin kung anong mangyayari pag 50 pesos lang ang ano mo. Papasok ka pa rin. Okay? 'Di ba? Balik tayo sa 1%. Teka. 1%, gawin kong 1% lang 'to. Tingnan mo. Ayun ang average order value mo ay 50 pesos. Tapos, ang budget mo 2,000, ang average order value mo 50 pesos. Bumebenta ka naman nakita mo may benta, 20 ngayon kung bumili sa iyo Ito yun yung ano tawag dito? Nasaan ito? Ayun CTR is good, CPM is good, sales is good. Kaya lang negative ROAS ka. Ito yun. Ito yung scenario na yun. Okay, nangyari kasi yung average order value mo mababa. So ang kailangan mong kahit anong gawin mong duplicate, kahit anong gawin mong tweak dun sa ad mo, kahit yung ad copy pinilitan mo na, ibig sabihin po noon, ang problema mo ay average order value. Taasan mo po yung presyo ng binebenta mo. Pwede mong gawin tong 500. Tingnan mo, by adjusting the average order value to 500 pesos, tingnan mo yung ROAS kung magbabago. Ayan naging 5x agad. Sa 2,000 nilabas ko, meron akong 10,000 bumalik.
Okay, kaya meron akong 5x ROAS. Ganun lang po siya kasimple. Okay? Merong question. Sige, I'm accepting questions. Check ko muna dito sa comments natin. How did you arrive sa 133,000 impressions? Sir Eddie, yung 133,000 impressions po ay ito nga, amount spent, kung magkano yung anong tawag dito? Kung magkano yung budget mo na spend, i-divide mo sa total number of impressions doon sa reporting column ni Facebook. Okay? Halimbawa, ang reporting column doon is umabot ng 133,000 times 1,000 mo po siya. Okay? Yun yung CPM, computation ng CPM. Okay? So, ito may auto-compute naman yan. Okay? So, B1, ito B1 divided by B4, okay, times C4. Ito, number of impressions. Kaya po tayo nag-arrive sa 133,000. Okay? Now, sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Eddie. Okay? Paano po ninyo malalaman na bad ang CPM ninyo? Paano nyo malalaman na bad ang CPM nyo? Okay. Dito kasi sa US kasi ang average CPM is nagkakahalagang $15. Okay? $15 nagkakahalaga sa CPM. Dito kasi sa Pilipinas depende sa niche mo. Okay? Kailangan mong malaman kung magkano ang based dun sa test mo, 'di ba magte-testing ka ng ads mo, Ma'am Grace? Based doon sa mga previous results, i-average nyo po yun. Halimbawa, nagkaroon kayo ng 5 ad sets na testing. Okay, based doon sa previous result nun, pag in-average mo yung 5 ad set na yon, divided, halimbawa, merong 200 ng CPM, merong 350 na ad sets, merong 500, 600 or whatever. Kung ilang adsets yun, i-divide mo yun sa 5, dahil 5 nga yung adsets na tinest mo, ganun po ang average na makukuha mo ng CPM. Ngayon, nakita mo naman na yung average CPM na yon, profitable ka naman, pasok ka naman. Okay? Ibig sabihin, may bumibenta, nagiging positive yung ROAS mo, yung return of ad spend. Kumikita ka in short. Okay? Naglabas ka ng pera 2,000, may bumalik sa 5,000, pasok naman, may profitable ka naman. Ang problema, the moment na nag-scale ka, tumaas ngayon yung CPM mo. Napansin mo na from average of 350 to 400 na CPM, lumalabas na siya ngayon ng 500 o 600. Tsaka mo na siya ma-identify na mataas na yung CPM. Okay? Or mas maganda, mag-research ka kung ano ang industry standards nung niche mo. Anong CPM ang niche mo. Meron dito teka. Facebook ads metrics industry standards. Sa US kasi ito Hindi ko sure dito kasi sa Pilipinas kung magkano. Meron ako nun dati Ito yata yun. Ayun Kita nyo? So, WordStream. Ito. Teka lang. Ayan Pagpalagay nating apparel, ito yung green, di ba? Ang average click-through rate kasi ito Teka. Hanapin natin yung CPM. Average conversion rate. Click-through rate. Sana may CPM dito. Mukhang walang CPM dito. Ayun makikita mo dito na lang, sa click-through rate na lang tayo mag-base. Click-through rate, average click-through rate ng apparel nasa around 1.24%. Pag auto, 0.80%. Pag B2B business, 0.78%. Beauty, 1.16%. Customer service. So, nandiyan dyan lahat. Makikita nyo yung average. Dito kasi sa Pilipinas, hindi ko sure kung magkano average CPM dito. Okay? Ang alam ko lang yung average CPM ng industry ko. So, I'm not sure sa iba.
magkakaiba tayo ng industry dito. So kung halimbawa may mga business owners dito, I'm sure si Sir Jomel nasa ano to, ito, nasa auto. Ang average click-through rate mo is 0.80%. Si Ma'am Grace nasa learning, education, ito. Ito yung average click-through rate mo. 1.01%. Yan, nakikita mo yan. Okay? So halimbawa, may fitness products ka na binibenta. Tama ba? Bakit green to? Pareho yung fitness tsaka apparel pareho. Pareho siya ng ano. Pareho ng click-through rate. Yan. So check nyo tong ano na to. Send ko dito sa chat group. Ayan. Check nyo yung website na yan. Okay? Sana nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Grace. Pwede makahingi ulit ibig sabihin ng acronyms, coach. Acronyms po ng ano, ma'am? Acronyms po ng CPM. CPM stands for cost per meal. Yung meal na word po kasi is French. Kung hindi ako nagkakamali, French word kasi yung meal eh. Meal. Cost per meal, kaya po siya CPM. Pero sa pag inano mo yan, cost per kung tama ako French or ano, di ko alam, parang Latin. Basta ano. So anyway, cost per 1,000 impressions. Okay, yan po yung CPM. Cost per meal, sorry yan, meal pala, double L-E. Okay. Okay, so goods tayo doon. Sana nasagot ko yung tanong mo, ma'am. Yung CTR is click-through rate. Makikita nyo naman. CTR, click-through. Makikita nyo yun sa dashboard. Okay. CPC, cost per click. Okay. CVR, conversion rate. Okay, and then ano pa yung isa? CPR, cost per result. Okay. Or cost per acquisition, tawag namin dito. Cost per acquisition. Okay. CPA. Tawag din namin minsan dyan CPA. Okay. Sana nasagot ko yung tanong mo. Kent Maxine, paano mo ko ma-access yung Google Drive na may FB ads metrics sa ano po, doon sa portal nyo. Bibigay ko po doon. Ilalagay ko yung link doon kay Sir Kent, no? Okay, sana sagot ko. Okay, tapos Thank you, Coach. you're welcome, Ma'am Grace. Okay. Next. Okay. So pupunta ako ng Ads Manager. Pakita ko sa inyo yung pinagdadaldal ko dito ng mga cost per metrics na yan. Kasi baka mamaya nahihilo na kayo sa mga computation. Okay? Wait lang Punta lang ako sa isang account. Okay. Okay, okidok. Tapos, share screen ako. Advanced portion of the screen. Okay. Kita na screen? Okay. Now, type yes kung kita na yung screen or type 1. Okay. Okay. Good. So, eto. Yung CPR, ito yon, yung column na yon, cost per result. Ibig sabihin, magkano yung cost per purchase. Kunyari, kung nag-optimize ka man ng video views, magkano yung cost per true plays. Okay, ito, cost per lead kasi ako ngayon. So, ito yung isa sa client ko. Ang ino-optimize ko, leads, okay? Ang cost per lead ko is ito. Okay, ito yung mga, anong tawag dito? Yung binibigay sa aking cost. Now, makikita nyo dito is impression, CPM. Ayan o. Cost per 1,000 impressions. Yan ang CPM. Ibig sabihin, charge ako ni Facebook for every 1,000 na tao na nakakita ng ads is this much. Okay? Nakita nyo, hindi siya pare-pareho. So, ayan po yon. Tapos ito yung link clicks. Ito yung cost per link click. Okay? Ito yung CTR, link click through rate. Okay?
Ito yung babantayan nyo, dalawa. Ito yon, CPM, tsaka click-through rate. Pag napaganda mo tong dalawang ito, okay, itong dalawang ito, malamang sa malamang ang CPR mo susunod. Gaganda rin. Okay? Gaganda to. Kahit dalawa lang ang pagtuunan mo ng pansin dito. Actually, apat nga yung inano ko doon sa, di ba sa ads ko, nakita niyo ads ko? Apat lang. Cost per result, cost per result, CPM, CPC at CTR. Okay? Pero ito yung pinaka-importante, yung dalawa. CTR and CPM. Okay? And then kung halimbawa talagang nanggigigil kayo, gusto niyo tingnan kung ano yung other metrics, okay? Pwede mo i-click tong plus na button, plus sign button, add other columns. Tapos pwede niyo i-dissect ang tawag doon, dissect. Kumbaga sa nursing, 'di ba? Bubulat-latin mo yung lahat ng metrics. Halimbawa, pag may dinadissect ka na frog, okay, or na animal, ibig sabihin, into details, ito makikita mo. Halimbawa, ilan yung nag-engage sa page mo, i-click mo to. Pag kinilik mo to, apply, tinignan mo dun sa dulo, ayun o, page engagement, ganito, ganyan. Makikita mo yon. Now, gusto mo ma-realize, gusto mo makita yung ano, halimbawa, anong tawag dito? Itong standard events sa custom conversion events, nandoon po to sa senior specialist na course. Okay? Gusto mo makita dito yung, for example, sa media. Gusto mo makita yung nakapanood ng video mo, yung nakompletong panoorin yung video mo at 100%. Video plays at 100%. Click mo to, apply. Then, ito, makikita mo kung ilan yung nanood ng video mo, na tinapos yung video mo. Okay? Nandoon lahat ng column na kakailanganin nyo. Okay? Mukhang may question tayo dito, sir. Sir Ken, paano mo, sir, masasabing maganda ang performance ng campaign? For example, nakakuha ka ng 1,000 leads. Ilan yung nag-convert? May access ka pa ba doon? Or wala na since yung sales team na ang tatawag sa leads na yan? Okay, good question to, Sir Ken. No? Pinakamagandang i-run na campaign is lead generation. Alam niyo kung bakit? Kasi meron kang dahilan pa doon sa client mo kung bakit bagsak yung benta. Kasi hindi mo na control yun eh. Ang hinihingi lang naman sa ni client mo yung leads, di ba? Ibig sabihin, number of leads ang kamukha nito. Kailangan ng client ko number of leads. Actually, medyo struggling ako dito sa isang account, sa isang campaign na to. Ito, struggling ako dito. Pero yung ibang campaign, pasok. Ngayon, anong tawag dito? Number of leads, wala, hindi naman siya conversion, hindi naman siya sales, no? Pwede mo kasing sabihin kay client na, sir, Mr. Client or Miss Client, it's out of my control kasi yun nga, meron namang sales team na tumatawag doon. So, it's up to them. Appointment setter, kung tawagin yun eh. Appointment setter or closer kung tawagin. So, sila na yung bahalang mag-convert nun into sale. Kasi nagawa mo yung trabaho mo na mag-submit ng leads eh. Pero, kumbaga, partly, responsible ka pa rin doon dahil anong tawag dito, make sure mo din na quality leads ang nakukuha ni client. Okay? Make sure mo din na kasi baka mamaya puro basura din yung leads na pumapasok. Talagang magrereklamo si clients na may leads nga pero basura pumapasok. Dalawa lang kasi yung pwedeng scenario dyan eh. Pwedeng basura yung pumapasok na leads or hindi magaling yung closer, hindi magaling yung appointment setter. No, hindi nila nako-close yung sales. So hindi mo na problema yon kung tutuusin. Pag sa part na yon, hindi mo na siya problema. Okay, pag yung appointment setter or yung closer ay hindi nila kayang convert yung leads into sale. Nakuha? Sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Ken. Okay? Question? Meron malabo? Yes. Po. Okay. Ano mo malalaman na maganda yung number dito? Ano ba, sa number nito, mataas, mababa, maganda, pangit. Paano po yun? Tatanungin mo si client kung ano ang ideal cost per lead niya.
Kasi ang napagkasunduan namin dito sa isang campaign, at least $15 ang cost per lead. So makikita mo dito, below ako. Ibig sabihin, maganda. Kasi 6 ko lang siya nakukuha. Okay? 6 ko lang siya nakukuha. Ito, 6 ko lang din siya nakukuha. So pasok ako. Now, yung itong nasa taas na campaign, itong marami, 156, tsaka itong, itong 156, tsaka itong 19, medyo struggling to, so pangit. Ang dapat na cost per lead ko dito is between $20 to $25. Pero tingnan mo, nasa ano ako, halos kalahati yung tinaas. So pangit to. So, hanggang ngayon, ino-optimize ko pa rin to. Pero itong dalawang to, winner kami dito. So 15 kasi yung requirement niya sa akin eh. So naaawit ko yung mas mababa pa dun sa requirement niya. So yun. So maganda to. So ang magdi-determine nun kung maganda or pangit, si client. Okay? Pero bibigyan mo din siya ng computation na to, yung binigay kong computation, kasi baka mamaya, yung hinihingi sa yung expectation ni client, 2,000, pagpalagay natin $2,000 to. Sabihin, Sir Jomel, meron akong 2,000. Kaya mo ba akong bigyan ng 2,500 na leads? Diba? 2,000 yung budget mo. Tapos hiningi sa iyo, bigyan mo ako ng 2,000, sabihin natin 2,000 leads. Di ibig sabihin, lumalabas din $1 yung yung per lead. O, ang tanong, kaya ba yon? Ikaw makakapag-determine based dito sa computation na to. Mr. Client, mukhang malabo yata yung hinihingi mo sa aking 2,000 leads. Based po doon sa testing po natin, ang CPM ay nagkakahalagang 15 pesos. Paano po natin ma-reach yun? Di ba? Based po doon sa testing po natin, Mr. Client, ang average conversion rate po natin ay mababa pa sa 1%. Mr. Client po, ang ano po natin ang click-through rate po natin 0.50%. Paano po natin ma-reach yung 2,000 leads mo na yon? Okay? So itong computation na to, it will help you decide, or it will help you get an overview if anong tawag dito, if achievable ba yung pinapahit sa yung target. Ito po ay applicable po sa lahat po ng campaigns. Magpa-leads man yan, magpa-sales man yan, brick and mortar or yung local services, local business, applicable po ito. Pagpalagay po natin na ito ay local business. Halimbawa, ito po ay isang body spa. Okay, body spa po ito. Ang average, pag pumunta ka sa spa, ang average na client base, ang average order value ng pumapasok na kliyente ay nagkakahalaga natin pagpalagay ng 1,000. Ilagay mo dyan. O yan. So mag-auto-compute po yan. Kung pinag-a-ads ka ng 2,000, 2,000 yung binigay sa yung budget. Pero nagpapa-manicure lang pala tsaka pedicure, magkano lang yon? Magkano ba magkano ba manicure yung pedicure? Sino makakaano? Meron bang 50 pesos? Manicure, pedicure, guys, mga babae. Palagay naman ng presyo magkano para meron tayong real life scenario. 70 pesos. O yan. May 300. Sabihin natin 70 yung talagang lang, chipipay lang, 70 pesos. Di 0.70 yung ROAS mo. Paano ka malalaban ngayon? 2,000 yung binigay na budget, tapos ang average order value ay 70 pesos lang. Hindi ka talaga makakalaban. Negative ka pa. Pero pagpalagay natin, gamitin natin yung 300 na binigay ni Ma'am Grace na average order value. Tingnan natin kung magiging positive tayo. Pwede. Ayun, may ROAS tayong 3. Nakuha? Nakuha po. Kaya wag po kayong magbebenta ng product na nagkakahalaga lang po ng 50 pesos, 100. Okay? Nakuha po? Coach, question, coach. Apa. Sa Amazon kasi pag nagra-run kami ng campaign, minsan 300, 500. So dito kasi sa FB ads nakikita ko yung campaign mo 4 lang, 5, ganun. Ganun ba talaga, coach? For example, may naka-experience ka na siguro, coach, ng e-com na client. Pag niraran mo ba siya ng FB ads, konti lang talaga yung campaign? When you say $300 lang?
Hindi, 300 campaign. 300 campaigns sa loob ng Facebook ads o ng Amazon? Sa loob ng Amazon. Bale, medyo nasusurprise lang kasi ko kasi pag syempre ibang platform, iba yung diskarte doon, iba yung sa FB ads. Then nakikita ko kasi yung campaign na hawak mo 4 lang. So is it normal po? Ba ganun ba talaga po ang pag sa Facebook ads, mga less than 20 campaigns lang, ganun po ba? Okay. So, masusurprise ka kasi makikita mo sa campaign level, halos 5 lang ba yan? 4? Yes sir, yes sir. Tama, okay. Pero pag binuksan mo yan, brother, mukha nito, creative audience. Pagdating mo sa ad set level, madami yan. Oh. Madami akong tinetest dyan. Okay? So, Ah, kaya ako, sorry po. okay, go ahead, go ahead. So, dun ka pala bali sa pag-test pala, yun ang nagpaparami. Sa pag-test Okay. yun na nagpaparami. Tapos, kaya 4 lang or 5 campaign lang ang gusto kong nilo-launch kasi mas simple siyang tingnan. Pagpalagay mo nga lahat ito ang nakabukas, puro yan naka-active. Magugulo ka na diyan. Mawiwindang ka na sa dami ng campaigns mo. Tingnan mo yung active ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lang. Ibig sabihin, dito ko lang tinitest kasi kung tutuusin 2 campaign lang dapat to. Okay? Isang Chinese kasi to, yung Chinese tapos English. Okay? Kung tutuusin, 1 or 2 campaign lang to. Nagkataon lang na 6 ang nakikita mo kasi nga hiniwalay ko yung Chinese versus sa English. Hindi ko pwedeng pagsamahin eh. Okay? Yung Chinese ads tsaka yung English ads, magkahiwalay siya. Kapag kinumpress mo to, ang dapat makikita mo lang campaign dito 3. Okay, kaya siya naging 6 kasi nga merong English, merong Chinese. Dito ko tinetest yung Chinese. Okay, dito ko naman tinetest yung English. Kaya 2 siya. Ngayon, pagda-test ko na yung creative tsaka yung audience, ilalabas ko na yon. Dito ko na sa scaling, nagko-cost cap na ako. Yung cost cap guys, nandoon to sa sa senior specialist. Hindi natin i-discuss yun dito. Okay, okay, nag-ABO na ako scaling. Hindi ko kasi pwedeng i-CBO kasi maraming countries na maraming countries na tawag dito na involved. So hindi ko siya pwedeng gawing CBO. So, yan, kung gusto niyo matuto pa guys ng ng tawag dito ng advance. So, ituturo ko niyo sa inyo yung bid cap tsaka yung cost cap. Okay? Nasagot ko Thank sana you, yung tanong Coach. mo, Sir Kent. Thank you po. Okay. Pag tinignan mo tong 6 na campaign na to, 6, pag pumunta ka sa ad set, doon siya madami. Ayan o. Na-test ko na yung iba dyan, kaya pinatay ko na. Okay? Question? Coach, paano mag-send ng report sa kay client? Paano mag-send ng report kay client? Maraming paraan. Merong third-party tool kamukha ng anong tawag dito? Ng Ovion. Merong Google Studio. Hindi ko masyado kabisado yung Google Studio, pero ang nagagamit kong tool is Ovion. Tapos Agency Analytics. Ano pa ba? Hyros, Triple Whale. Depende sa agency guys. May iba't ibang agency, iba't ibang tools ang ginagamit nila. So wala akong pwedeng ibigay sa inyo yung specific na tool. Pero tuturuan naman kayo doon. Okay, hindi nyo naman kailangan mag-expert doon sa tool na yon. Tuturuan naman kayo ng agency client nyo kung paano gamitin yung tool na yon. Okay? Along the way, doon nyo na matututunan yun. Hindi ko ituturo yun dito. Kasi ano na siya, depende po yung sa client. Kasi pag tinuro ko sa inyo dito, maaring yung client ni Ma'am Aini, iba sa client ni Sir Manuel or ni Ma'am April. So, depende yun sa client. Pero ang client ko kasi ngayon, ang ginagamit namin, Hyros tsaka Triple Whale. Tapos yung isang client ko, ang ginagamit namin ay Ovion. Ngayon, may mga UTM parameters pa kaming tinatawag. Google Analytics naman yung ginagamit doon. So, nasa advanced lessons yun pala guys, yung Google Analytics. Okay? So, Okay, sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Jomel. Bali sila pala magpo-provide. Yes, sila magpo-provide. Copy. Okay?
So, yun po yung... Coach, may question lang ako, Coach. Yes, Sir Manuel. Halimbawa, Coach, kung nagte-test ka pa lang ng creatives mo, yung ano ba na metrics na ano mo, applicable pa ba yung cover pa ba yung makikita mo yung kung okay yung creatives mo? Yes, Ano bang mga metrics na? applicable yun. Applicable yung mga metrics na yon na pinakita ko sa iyo yung computation. Anong tawag dito? Kahit anong product mo, kahit services pa yan, yung computation po na yon ay applicable po yun. Ilalagay ko po yun dun sa day 5. Sa day 5 na sa portal nyo, doon po yung i-share ko po yung doon, yung link. Okay? Okay. Okay. So, Thank you. okay, sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Manuel. May question pa. Coach, halimbawa, may 3 to 5 kang ad creatives on the same service. Is it wise na palit-palitan mo yung ad creatives mo every week para iba-iba ang makikita na target market? If not, if your current ad is working, how long will you run it? Okay, good question. Pag nag-test ka ng campaign as in from scratch, 'di ba, wala pang history yung ad account mo. As in, tinetest mo pa yung audience mo, tinetest mo pa yung ad creative mo. Try mo muna sa isang ad. Okay, isang ad. Okay. Isang campaign, isang ad set, at isang ad for 100 pesos. Okay? Tandaan nyo, isang campaign, isang ad set, isang ad lang. Okay? For 100 pesos per day. Patakbuhin mo siya ng at least 2 to 3 days. Pag within 2 to 3 days, may bumili. Ibig sabihin nun, binigyan mo ng signal si Facebook na ito yung target audience ko, Facebook. At sinabi ni Facebook, okay, may bumili. Ibig sabihin, maghahanap pa ako ng similar people who took the same action. 2 to 3 days, may bumili, i-maximize mo siya hanggang 7 days. Antayin mong ma-reach niya yung up to 7 days. Kasi yung attribution window po ni Facebook is 7 days. 7-day click or 1-day view. Yung attribution model, again, sa senior specialist yon, pero at least pinapahapyawan ko na kayo dito. At least 7 days kasi outside 7 days, hindi na yun ma-attribute kay Facebook. Okay. At least 7 days. Now, nakikita mo, on the 3rd day may bumili, on the 4th day may bumili, 5th day may bumili, 7th day may bumibili, continuous. I-ano mo lang siya, i-keep mo lang siya, adjust ka ng budget mo ng 20%. Kung 100 pesos yon, dagdag ka ng 20% of the existing budget. Kung 100 pesos times 100 times 20% times 20%, that's 20 pesos. So 120 na ang magiging daily budget mo. Mamalayan mo, so babilis na masaturate yung audience mo kasi paulit-ulit nilang makikita yung ads mo. Sa budget mo na yun, 120 pesos. Kung inuunti-unti mo siya, every 2 to 3 days mo siya, incremental budget. Ngayon, pagdating ng 10 days, pag nakita mo na medyo bumabagal na yung benta, launch ka ng panibagong ad. Okay? Launch ka ng panibagong ad. Ng panibagong ad set using the same audience. Huwag mong gagalawin muna yung isang ad set na merong isang ad. Duplicate mo yung isang ad set na yon using the same audience, using the same settings, but different ad. Okay? Although magkukompete silang dalawa, pero hayaan mo lang sila mag-compete kasi hindi naman yun magkukompete forever. Gawin mo, ite-test mo lang na ito bang ad na to versus dun sa itong ad set na to versus dun sa other ad set ay magbibigay ba ng same na result. Kapag hindi, then pause that ad set. Okay? Kapag wala pa rin, launch ka pa rin ng panibagong ad set. Okay? And then, kapag yung pangatlong ad set, may nakita kang isang ad doon na, yung ad mo na doon na tinest is medyo bumibenta, medyo mataas nga lang yung yung cost per purchase. Isama mo na doon sa pinakaunang tinest mo. Pagsamahin mo na doon. So dalawang ads na sila doon. Okay? So, i-run mo pa rin ang i-run hanggat sa dumating siya sa point na wala nang bumibenta. Ibig sabihin nun, wala ka ng benta. Ibig sabihin nun, kailangan mo ng either mag-duplicate ng CBO or mag-adjust ng budget.
Okay? Mag-increase ng budget. So, yun. Yung mga lessons po na yun, itatakal po natin sa senior specialist. Sana nasagot ko yung tanong mo, Miss Grace. Thank you. Thank you, Okay. Coach. So, magdedepende naman yan eh. Basta 3 araw na wala ka ng benta, ano pang inaantay? Patayin mo na. No mercy. Kill na yun. Okay? So, mauubusan ka lang ng ano doon, ng anong tawag dito ng budget. So, kill mo na agad yun, yung ads na yun o kaya yung ad set. Okay? Question pa? Wala na? Okay, guys. Meron akong isi-share. Okay? Meron akong isi-share sa inyo. Kung wala ng question. Basic. Okay. Screen. Okay. So, ito yung profile ko sa Upwork. Okay? Ito yung profile ko sa Upwork. Ang charge ko, siyempre pagyayabang ko, top rated plus ako. Ayan. So, anong tawag dito? Ang per hour ko is $40 per hour. Okay? Sa Upwork. Now, $40 times, magkano ba ngayon ang USD? 55? Per hour ko is 2,200 ang sinacharge ko sa client. Okay? Now, diretsuhin nyo nga ako guys. Yung 499 ba na binili nyo sa akin na course, sulit ba? Type yes naman sa comment section. Kasi parang technically, kung 499, 5 araw yon divided by 5, sino-charge ko lang kayo ng parang 100 pesos per day. Okay? I'm not even charging you guys to $40 per hour. I'm trying to I'm trying to share my expertise for less than $40 per hour. Okay? Sulit ba guys yung 499? Okay? Meron na kayong anong tawag dito? May live training na kayo for 5 days. At meron pa kayong dalawa kasi nakuha nyo dun sa 499 eh. Okay? Nakuha nyo na tong beginner's guide. Tapos nag-live lesson pa tayo ng 5 days. Okay? So sabi ni Sir Kent, sulit na sulit naman. Sobrang sulit. Okay, thank you so much guys. Ito guys, another question. Itong advanced lessons na 2,499. Okay? 2,499 yung advanced lessons. Again guys, no, ito yung kino-charge ko, $40 per hour times 55. 2,200 ang sinisingil ko per hour sa client ko. Now, yung 2,499, sulit ba siya guys kung lifetime membership ka dito sa Academy? Tuturuan kita mag-run ng sarili mong Facebook ads. Okay? For only 2,499, magkakaroon tayo ng bi-monthly coaching sessions, sharing all my secrets about Facebook ads. Okay? Then you'll get a chance to have a referral from one of my clients. Okay? And then you will get discounted price ng upcoming courses ko. Okay, sa inyo lang, yung mga member lang ng Academy. Okay? For only 2,499. Sulit ba yun, guys? Okay? So, yun lang guys ang ano ko ngayon, ang ibibigay ko sa inyo na anong tawag dito? The closing remarks. Okay? And I hope guys in the last days, last date natin ngayon, nakapag-share ako sa inyo ng knowledge at hopefully guys, yung may mga business dito, yung mga aspiring media buyers, na-share ko sa inyo impart ko yung knowledge ko about Facebook ads. Okay? And I look forward guys to see you sa advanced lessons kung sino pa yung gustong humabol. And yun. So, thank you so much guys for attending the webinar. I really appreciate it. And you can still message me pala doon sa chat sa GC up until December 30. Okay? Yun nga lang, wala na tayong live sessions doon. Kapag may questions kayo, obviously, sasagutin ko naman. Pero yun nga, wala na tayong live sessions na ganito. And then, up until December 30. Okay? Pwede kayo mag-submit ng questions doon.
Okay, after December 30, i-dissolve ko na yung GC. Pero as long as na member ka ng Facebook group natin, you can still ask questions naman. Okay, doon sa mga comment sections natin. Okay? So, again, plug ko FB Ads coach yung lechonan naming coach. Pwede yun. Pwede yun. Kung, let's say for example, Sir Kent, ang magkano ba lechon ngayon? 5,000, 7,000? Tapos, let's say for example, for every 2,000 pesos na na-spend mo sa ads, sa loob ng isang buwan na, kunyari, kasi sa 2,000 pesos, 100 per day, 2,000 divided by 30, sa 15 days na lang. 2,000 divided by 15, na around 130 pesos per day. Tapos may bumiling dalawa na tigli 5,000 na lechon. Di ba bumalik yung ano mo? Bumalik yung 2,000 mo ng doble. Pwede yun. Okay? Magbigay ka lang ng promo. Get this promo code, or let's say visit our lechonan and get this free free manok o free inihaw na manok. Ganun. So, pwede nyo pong i-ano yan. Pwede nyo gamitin yung strategy na yon. So, para mapapunta nyo yung mga potential customers nyo, to get this free lechon manok, when you buy one lechon, one whole lechon, worth 5,000 pesos, get a free lechon manok. And for you to avail that, you have to come visit us and, get the package, get the promo. That's how you let people come visit your store. Okay? Okay. Guys, kung medyo masungit, okay lang ha. Wag niyong damdamin kasi ganun lang talaga ako magturo. Talagang direct to the point ako. Okay? Salamat guys. Thank you so much and have a great day. Okay? Thank you. Salamat Thank po. you. Okay, bye-bye.